Kamakailan, naging usap-usapan sa internet ang isang viral na video kung saan may babaeng nakabihis na parang lalaki, makapal ang makeup, at kumakain ng peach sa isang sosyal na paraan. Marami ang nainis sa video at tinawag itong bahagi ng Daddy Gun Style, isang bagong uso na umano'y nagpapakita ng deformed o labis na dramatikong estilo ng mga babae. Ayon sa mga tao online, ang ganitong estilo raw ay sumisira sa imahe ng kalalakihan na matagal ng bahagi ng kultura ng Daksha. Noon, ang mga babae ay tinitingnan bilang matalino, may kakayahan, at marangal, ngunit sinasabing winawasak ito ng Daddy Gun Style. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang Daksha Radio and Television Bureau na nais nilang ipagbawal ang ganitong mga hitsura at asal sa media. Habang binabasa ito, naguguluhan ng isang lalaki sa eksena. Tinitingnan niya ang kanyang cellphone at nagtataka, ano ba itong mga bagay na to, nasaan ba talaga ako ipinanganak muli? Lumipas ang 2 araw mula nang siya ay mapunta sa bagong mundong ito, ngunit hindi pa rin siya sanay sa mortal na katawan na ngayon ay mabigat at kakaiba para sa kanya. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang alaala ng kanyang nakaraan, dati siyang emperador sa kanyang henerasyon, makapangyarihan at marangal bago siya tuluyang mailipat sa mundong ito. At dito nga nagsisimula ang ating kwento, ang pakikibaka ng isang dating emperador na muling isinilang sa isang kakaibang panahon. Habang iniisip ng ating bida ang kanyang sitwasyon, napagtanto niyang mahina ang espiritual na enerhiya sa mundong kanyang kinaroroonan. Bukod pa roon, sugatan din ang kanyang kaluluwa, kaya mahirap para sa kanya na mabawi agad ang dating lakas na taglay niya noong siya pa ang makapangyarihang emperador. Naalala niya ang labanan niya noon laban sa isang makapangyarihang demonyo. Ang kanilang labanan ay sobrang tindi, umabot ito sa pagwasak ng mismong endless emptiness, sa banggaan nilang yon, pareho silang nawalan ng katawan, at tanging dahil sa kapalaran lamang siya nakaligtas. Habang naglalakbay ang kanyang kaluluwa sa gitna ng kaguluhan ng kawalan, nagkataon na nakatagpo siya ng kakamatay palang na katawan sa ibang mundo. Sa tulong ng himala, nagawa niyang pumasok at muling isilang sa bagong katawan na iyon. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang katawan na ito, mukhang ang pangalan niya ay Lin Mo. Ibig sabihin, ang dating emperador na bumagsak sa labanan ay muling nabuhay bilang si Lin Mo, isang ordinaryong tao sa bagong mundo, ngunit dala pa rin ang kanyang karunungan at kapangyarihang unti-unting babalik. Ipinapakita na ang ating bida ay muling nabuhay sa katawan ng isang ordinaryong mayamang estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan. Habang tinitingnan niya ang uniforme, tila naguguluhan siya sa bagong sitwasyon. Naalala niya na dati siyang makapangyarihan, ngunit ngayon, mahina pa at hindi sigurado kung nabuhay rin ba ang tinatawag na Demon Venerable. Kaya pansamantala, napagpasyahan niyang mabuhay muna bilang si Lin Mo, habang unti-unting binabalik ang dating lakas at kapangyarihan niya. Sa mundong ito, walang mga cultivator o tagapagsanay ng kapangyarihan, isa itong makabagong lipunan kung saan baligtad ang mga papel ng lalaki at babae. Ang mga babae ang nagtatrabaho at nagsusuporta sa pamilya, habang ang mga lalaki naman ang nananatili sa bahay upang mag-alaga, maglinis, at mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Sa madaling sabi, ang mga tungkulin ng kasarian ay kabaligtaran ng nakasanayan sa karaniwang mundo. Sa madaling sabi, ang mga tungkulin ng kasarian ay kabaligtaran ng nakasanayan sa karaniwang mundo. Pagkalabas niya ng kwarto, napaisip siya na kahit siya pa ang tinaguriang emperor, kailangan pa rin niyang pumasok sa paaralan. Habang tinitingnan niya ang paligid, napansin niyang medyo may kaya ang pamilyang ito sa mundong ito, ngunit sa paningin niya, na dating makapangyarihan, maliit lang ang bahay na yun, mas maliit pa raw kaysa sa dati niyang fish pond. Habang inaalala niya ang alaala ng orihinal na katawan, nalaman niyang maaga pa lang ay namatay na ang mga magulang nito sa isang aksidente sa sasakyan. Ang tanging kamag-anak na natira ay ang lola, ngunit ngayon ay may Alzheimer's at nakakonfine sa ospital. Pagkatapos nito, isang malayong tiyahin ang kinuha bilang tagapag-alaga at lumipat sa bahay kasama ang pamilya niya. Hindi nagtagal, lahat ng pag-aari ng orihinal na may-ari ay inangkin nila, at binawasan pa ang perang panggastos. Dahil mahina at walang kakampi ang orihinal na Lin Mo, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang lahat ng tahimik. Ngayon, alam na ng ating bida ang kalagayan ng bagong katawan na tinatahanan niya, at malamang, magsisimula na siyang baguhin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Dumating ang ating bida sa hapagkainan kung saan naroon ang kanyang tiyahin na si Lin Li, ang tiyuhin na si Liu Yingjun, at pinsan niyang si Lin Zishan.
Pagpasok pa lang niya, agad siyang pinuna ng tiyahin. Sinabi nitong narinig niya ang balita tungkol kay Lin Mo sa paaralan at binanggit pa na si Hian Wei, ang babaeng fiancé niya, ay nagsabing biro lang daw ang kanilang engagement sa mata ng mga matatanda. Naalala ng ating bida ang nakaraan ng orihinal na Lin Mo. Bago pa man magkasakit ng Alzheimer's ang kanyang lola, ipinagkasundo na nito si Lin Mo sa isang babaeng nagngangalang Hian Wei, pero nang malaman ni Hian Wei ang tungkol dito, agad siyang nandidiri at sumigaw, "Paano ako makikipagrelasyon sa isang matabang tulad mo, Fatty?" Tinanggihan niya ng walang pag-aalinlangan si Lin Mo. At mula noon, naging isa iyon sa mga dahilan kung bakit lalong bumagsak ang loob ng orihinal na Lin Mo. Dahil sa matinding sakit ng loob, naging tuliro ang orihinal na Lin Mo habang tumatawid sa kalsada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga siya ng isang truck at doon nagtapos ang kanyang buhay. Matapos iyon, nalaman ng ating bida na kinansela na agad ang kasunduan sa kasal matapos itong ipahayag ng tiyahin ni Hian Wei. Sa halip na malungkot, natuwa siya ng labis. Masaya niyang nasabi sa sarili na mabuti na lang at wala ng kasunduan, dahil bilang isang makapangyarihang emperador sa nakaraang buhay, hindi niya kailanman matatanggap na pakasalan ang kahit sino sa mundong ito, lalo na't dito, ang kasal ay nagaganap lamang sa pagitan ng dalawang lalaki. Tinatawag siya ng kanyang tiyahin, halatang nagtataka dahil tila wala sa sarili si Lin Mo. Pagkarinig nito, agad siyang bumalik sa ulirat at malamig na sinabi, "Ito ay biro lang. Huwag na kayong basta-bastang mag-ayos ng kasal para sa akin muli." Napatigil ang kanyang tiyahin, bahagyang natigilan at hindi alam kung ano ang isasagot. Naisip ng ating bida na tila kakaiba ang pakiramdam ng kanyang katawan ngayon. Napansin ito ng kanyang tiyahin na may nagbago sa kanya, mayroong kakaibang aura ng kapangyarihan at awtoridad na hindi nila maipaliwanag. Habang naupo siya sa hapagkainan, tahimik siyang pinagmasdan ng lahat, ipinaghain siya ng mga katulong. Naalala niyang matagal nang hindi kumakain ng orihinal na katawan na ito dahil sa mahigpit nitong pagdadayet. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang kumain. Kaya kahit wala siyang gana, napilitan siyang kainin ang nasa harapan niya, dahil kung hindi, baka tuluyang manghina o mamatay ang katawan na ito sa gutom. Habang masayang kumakain ang ating bida, nagsimulang magsalita ang kanyang pinsan na may halong pangungutya. Sinabi nitong kung siya raw si Lin Mo, mas mabuting mag-aral na lang siya sa ibang bansa dahil nalaman na ng mga kaklase niya na umamin siya ng pag-ibig sa harap ng lahat, nakakahiya raw iyon. Tahimik lang na ngumunguya si Lin Mo, ngunit sa loob-loob niya, naiinis siya. Isip-isip niya, ang ingay mo, bakit ko kailangang makipag-usap sa isang tulad mong langgam, gayong ako ay isang emperador na namuno sa loob ng libu-libong taon. Ngunit pinigilan niya ang sarili, alam niyang sa ngayon, kailangan muna niyang gumanap bilang isang ordinaryong tao at hindi ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Matapos ang isang oras ng biyahe, dumating na sila sa destinasyon. Pagdating ng kotse, sinabi ng driver, "Young master, nandito na po tayo." Tahimik lamang si Lin Mo habang nakapikit at nakasandal pa rin, parang walang pakialam sa paligid. Galit namang sinabi ng pinsan niya, "Huwag kang bumaba kasabay ko." Nang marinig yun, binuksan ni Lin Mo ang kanyang mga mata, malamig at matalim ang tingin, dahilan para kabahan ang pinsan niya at mapaurong. Agad niyang iniwas ang tingin, sabay labas ng kotse na nagtataka. Maya-maya, habang nakatayo sa harap ng gusali, tinitingnan ng ating bida ang paligid at napaisip. Maganda pa rin ang pagkakaayos ng mga gusali sa mundong ito, wika niya sa isip, ngunit may kakaiba. Napatingin siya sa mga lalaking nagdaraan, naka-uniforme, ngunit halatang mas pinapansin ang hitsura kaysa sa dangal. Ang bawat isa ay nagpapakita ng kanilang mapuputing binti, naglalakad ng may kumpiyansa na para bang ipinagyayabang ang kanilang anyo. Napabuntong hininga siya at bulong, mukhang sa mundong ito, ang mga babae ang kumikilos ng normal. Samantalang ang mga lalaki, sila naman ngayon ang ginagawang sentro ng atensyon. Habang naglalakad, narinig ng ating bida ang dalawang babae na nag-uusap at biglang napatingin sa kanya. "Hoy, tingnan mo yung mga binti ni Lin Zizuan," sabi ng isa. "Ang ganda ng mga binti niya," sagot naman ng kasama, sabay tawa. "Tama na. Huwag mo masyadong titigan," dagdag pa nito habang nagtatawanan silang dalawa. Natahimik si Lin Mo at napangiwi, halatang nandidiri. "Nakakasuya, muntik na akong mawala ng gana kanina, ang mundong ito, tunay na nakakasuka." Huminga siya ng malalim at pinilit pakalmahin ang sarili.
Hindi ko alam kung nandito rin ang Demon Venerable, pero kailangan kong palakasin ang sarili ko bago pa siya makagalaw, hindi ako pwedeng magpabaya. Tumindig siya ng matatag, nakatingin sa langit, at sa loob-loob niya ay muling nagliyab ang determinasyon ng isang dating emperador. Habang naglalakad si Lin Mo papunta sa kanyang silid-aralan, naalala niya kung saan siya dapat pumasok. Paglingon niya sa paligid, nakita niya ang karatulang may nakasulat na Senior Class 2. Pumasok siya ng tahimik, pero bago pa siya makaupo, isang kaklase ang sumigaw. Oy, si Lin Mo dumating na, haha, Yan Hui, tingnan mo, nandito na ang boyfriend mo. Habang si Yan Hui ay masamang nakatingin sa ating bida. Napakunot ang noo ni Lin Mo, halatang inis sa narinig, hindi siya sumagot, pero mababakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkainis sa sitwasyon. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung gaano kababaw ang mga taong nasa mundong ito kumpara sa mga nilalang na kanyang nakasama noon. Pagkapasok ni Lin Mo sa silid, agad siyang naupo at tahimik na pinagmasdan ang paligid. Paano ko muling makakamit ang dating lakas ko, bulong niya sa sarili. Mahirap patibayin ang katawan kung wala akong espiritual na enerhiya o mga likas na kayamanan. Habang abala siya sa pag-iisip, may lumapit na kaklase at marahang tinapak ang kanyang balikat. Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan, ha? Sinasabi ko na nga ba, hindi kanya kailanman magugustuhan ng totoo. Napatingin si Lin Mo sa nagsalita, ngunit bago pa siya makasagot, ngumiti ang kaklase at patuloy na nagsalita. Ang realidad, hindi yan tulad ng mga nakikita niyong lalaki sa mga palabas na idol drama. Hindi man maganda ang tunog ng mga sinasabi ko, pero kung makikinig ka sa akin, hindi ka malilinlang. Tahimik lang si Lin Mo, tila walang interes sa usapan, ngunit sa loob-loob niya, iniisip pa rin niya kung paano niya mababawi ang kapangyarihang nawala sa kanya. Tahimik na inalala ni Lin Mo ang pangalan ng kanyang katabi, si Song Yunsho. Habang iniisip niya ito, biglang nagsalita ang dalaga sa tabi niya, na may halong biro at panunukso sa tono. Sabi niya, huwag mo nang isipin yan, paano ka naman magugustuhan ng isang tulad niya, gayong taga-klas 2 ka lang. Bahagyang napakunot ang noo ni Lin Mo, ngunit hindi siya sumagot. Napansin naman ng dalaga na tila samobra ang sinabi niya kaya agad siyang natahimik at medyo nahiya. Maya-maya ay ngumiti siya ng pilit at sinubukang ayusin ang sitwasyon. Sa totoo lang, may pag-asa ka pa rin, sabi niya, kung papayat ka lang at medyo mag-aayos ng sarili, baka sakaling magkagusto pa siya sa iyo, kaya nga sinasabi nila, walang pangit na lalaki, tamad lang. Sinabi ng ating bida na kung may sasabihin ka, sabihin mo na, malamig na sabi ni Lin Mo, hindi man lang siya tinitingnan. Napakunot ang noo ni Song Yunsho, ha? Paano mo naman nalaman na may plano ako? Tumingin sandali si Lin Mo at sumagot, dahil dati, hindi ka ganito. Napangiti ng pilit si Song Yunsho, saka nagkamot ng pisngi, sa totoo lang, may hihingin sana akong pabor. Agad namang sumagot si Lin Mo, walang alinlangan, tumanggi na ako. Hindi ganon, mabilis na sabi ni Song Yunsho, gusto ko lang sanang sumama ka sa amin, maglaro tayo sandali, at kapag pumayag ka, ipakikilala pa kita sa mas maganda kaysa kay Yan Hui. Kaya nagpatuloy si Song Yunsho, ngayon ay may halong panunuyo sa boses. Alam mo, hindi mo maakyat mag-isa ang Wuzu Mountain, pero may kakilala ako, kaya kung ayusin para makarating tayo agad sa tuktok, plano naming isama ka ngayong tag-init. Napatingala siya sa kisame na parabang iniisip na ang eksena, hindi mo alam kung gaano kaganda ang tanawin doon sa gabi, ang mga bituin, ang kalangitan, siguradong pagsisisihan mong hindi mo ito nakita sa buong buhay mo. Habang nag-iisip si Lin Mo, sumagi sa isip niya ang tungkol sa Wuzu Mountain, isang mataas na bundok na pinaniniwala ang puno ng espiritual na enerhiya. Alam niyang hindi lang ito basta chismis, dahil isa ito sa mga lugar na may pinakamalakas na konsentrasyon ng enerhiya. Napangiti siya ng bahagya, magandang pagkakataon ito, sabi niya sa sarili, magagamit ko ito para makapasok doon nang hindi napapansin. Pagbalik sa kasalukuyan, sumang-ayon si Lin Mo sa alok ni Song Yunsho, sige, pero hindi ako magaling sa mga laro. Masiglang tumayo si Song Yunsho, nakataas ang kamay sa tuwa, ayos lang yan, ang mahalaga, sumama ka. Ngumiti siya at nagpatuloy, sa totoo lang, may laban ako mamayang hapon, game PK laban sa isang tanga mula sa Class 3 na mahilig magpanggap bilang CJ. Gagamitin natin ang mga computer sa club pagkatapos ng klase,
ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang boses mo at tulungan akong gumawa ng game. Tahimik lang si Linmo sandali, bago tumango, sige. Pagdating nila ni Linmo sa computer lab, sinabi ni Song Yunsho na ipinagpaliban niya ang mga gawain ng club para walang ibang istorbo sa kanila. Habang nakangiti, sinabi pa niya, walang makakaistorbo sa atin, ang ibig kong sabihin, makakapaglaro tayo ng maayos. Naupo silang dalawa sa harap ng mga computer, masiglang inanyayahan ni Song Yunsho si Linmo na mag-login sa laro. Tara na, mag-online ka na, may account ka naman, di ba? Tahimik lang si Linmo at tumugon ng maikling, oo, pagkatapos ay nagsimula na silang maghanda para sa laro. Habang nagsisimula na ang laro, napunta si Linmo sa loob ng isang immortal-themed action competitive game. Suot niya ang isang tradisyonal na kasuotan at may lumulutang na espada sa kanyang tabi, habang sinusuri niya ang holographic na interface sa harap niya. Kalmado niyang pinag-aralan ang mga detalye ng laro. Samantala, sa kabilang panig ng screen, nagulat ang ating bida nang makita ang pangalan ng karakter. Sa loob ng laro, tinawag siya ni Song Yunsho, Linmo, tinawag ko ang hari ng kaharian, tutulong siya sa atin at doon tayo magtatago sa likod niya. Biglang bumaba mula sa langit ang isang babaeng may pulang buhok at matatag na tindig, masigla niyang sinabi, nandito na ako. Ngumiti si Song Yunsho habang ipinakikilala siya, siya ang tinatawag na Cat Slayer, isa sa pinakamalakas na manlalaro sa laro. Nang makita ni Cat Slayer si Linmo, agad siyang ngumisi, oy, nakakuha ka pa ng lalaki, saan mo nakuha tong batang ito? Maikling sagot ni Song Yunsho, kaklase ko siya. Ngumiti si Cat Slayer ng malambing matapos marinig na kaklase lang pala ni Song Yunsho si Linmo. Kaklase niya pala, sabi niya habang nakangiti at may mga pusong lumulutang sa paligid niya. Pagkatapos, ipinahayag niya na sisimulan na nila ang laban, sinabi ng isa sa kanilang koponan, sinimulan ko na ang 3v3 PK mode na may tamang bilang ng kailangan na patayin. Sumigaw si Cat Slayer ng masiglang, okay, at agad tumakbo palayo. Kayong dalawa, manatili lang kayo dyan at panoorin niyo akong durugin ang kalaban, sigaw niya habang mabilis na tumatakbo papunta sa gitna ng arena. Samantala, sinabi ng isa pang kasamahan kay Linmo, magtago ka muna, ako ang titingin sa unahan, pagkasabi nito, tumakbo siya papunta sa kagubatan upang silipin ang sitwasyon. Habang patuloy ang laro, napaisip si Linmo, tanging mga alamat lang sa mundo namin ang sinasabing mga immortal, bulong niya sa isip. Pero, ang konsepto ng Sword Eternal Body Cultivation, mga mahika, at ang kakayahang lumipad gamit ang espada, sobrang kahawig ng mga totoong kasanayang alam ko. Napatigil siya sandali, seryosong nakatitig sa screen. Kung ganun, posibleng may mga tunay na immortal sa mundong ito. Hindi ako dapat magpakampante, mahinang sabi niya sa isip habang pinagmamasdan ang laro. Sa kalagitnaan ng laban, biglang lumabas ang mensahe sa screen, Cat Slayer was killed by flying feather. Tahimik lang si Linmo habang nakaupo sa ilalim ng puno, tila walang emosyon. Pero ilang saglit lang, bumalik si Cat Slayer mula sa respawn point at galit na sumigaw, buwisit, napasobra ako, aabangan ko ang paghihiganti ko. Muling sumugod si Cat Slayer, ngunit ilang segundo pa lang, muli na namang lumabas ang parehong mensahe, Cat Slayer was killed by flying feather. Muling napahinga ng malalim si Linmo habang si Cat Slayer ay bumalik na naman, halatang inis. Mali ako ng tansya, hindi ko dapat sila minamaliit, sabi niya bago muling tumayo ng determinado. Sige, ngayon magpapakatotoo na ako, sigaw niya habang umaalab ang enerhiya sa paligid. Kasabay nito, nagsalita rin ang isa pa nilang kasama, mukhang may malakas sa kabilang panig. Pupunta rin ako para tumulong, lumabas muli sa screen ang mensahe na si Cat Slayer at Little Cloud ay parehong napatay ni Flying Feather. Nainis si Song Yunsho at galit na tumayo, hoy, patay na rin ako, sabi niya sa kanyang kasama, hindi ba ikaw ang hari ng kaharian? Bakit ka na naman napatay? Reklamo niya. Dinala ko pa naman ng isang gwapong lalaki para ma-inspire ka, tapos ganyan ang nangyari. Habang mainit ang ulo ni Song Yunsho, kalmado lang si Linmo. Tahimik niyang nasabi, ang master ng top 100 kings ay siguradong si Flying Feather na nasa kabilang panig. Napabuntong hininga si Song Yunsho at tiningnan si Linmo. Flying Feather ay papunta sa direksyon mo, Linmo. Mag-ingat ka at huwag kang mamatay agad. Ngumiti lang si Linmo at mahinahong sumagot, huwag kang mag-alala.
Habang tumatakbo si Lin Mo sa loob ng laro, napangiti siya at inisip. Libo-libong taon ng karanasan sa pakikipaglaban ang naghasa sa aking likas na instinct, kahit sa laro, kaya kung umiwas sa panganib. Napahinto siya sandali at idinagdag sa isip, isa pa, paano naman ako mapapatay ng isang ordinaryong mortal, kahit sa laro, imposibleng mangyari yun. Samantala, sa Violet Internet Cafe, nagmamadaling sigaw ng isang manlalaro. Umiwas kayo, nabuhay na ulit ang kabilang panig. Isa pa ang sumigaw, nasa Zone B siya, sa Violet Internet Cafe, nakaupo ang isang babae sa harap ng computer, kalmado pero matalim ang mga mata habang naglalaro. Ngumiti ang isa sa mga manlalarong babae sa tabi niya. Haha, Yutang, napakalakas mo talaga, karapat-dapat ka sa ranggo ng top 100 kings. Napatingin isa sa kanila sa screen at malamig na sinabi. May isa pang tumatakbo, hulihin ninyo siya. Sinabi ni Yutang na hindi nga raw makakatakas ang ating bida. Samantala, sa loob ng laro, napalingon si Lin Mo habang mabilis na tumatakbo. Nang mapansin niyang may humahabol sa kanya, ngumiti siya ng may kumpiyansa. Sinabi ng ating bida, pasensya na, mula nang maging emperador ako, ngayon lang ako tinangkang habulin at patayin. Sa isip niya, mabilis niyang inanalisa ang sitwasyon. Kailangan kong maging mabilis, ang katawan na ito ay hindi mananalo ng mag-isa, lalo na't mahirap gamitin ang mga atake sa larong ito. Sa di kalayuan, si Yutang ay mabilis na nawala at nagtago ito mula sa ating bida. Mabilis na umikot ang isip ni Lin Mo habang pinagmamasdan niya si Yutang. Nasabi din ng ating bida ang katawan na ito ay hindi kayang manalo ng mag-isa, dahil mahirap gamitin ang mga teknik ng pag-atake sa larong ito. Sa labas ng laro, nakatuon si Lin Mo sa kontrol, ngumiti siya at tumutok ng mariin. Ngayon, biglang lumiwanag ang kanyang noo, hudyat na ginamit niya ang isang espesyal na kakayahan. Samantala, nakatago sa lilim ng mga puno si Song Yunsho, malamig ang ngiti. Ang long-range sword immortal ay baguhan pa. Wala siyang ideya kung paano magtago. Mabilis siyang kumilos, tumalon mula sa likuran habang hawak ang kanyang espada. Isang puntos na lang, sigaw niya sa isip habang papalapit kay Lin Mo. Kasabay nito, agad namang tumutok si Lin Mo. Mabilis ang kamay sa keyboard at mouse, ngayon na, sa isang iglap, kumislap ang liwanag mula sa kanyang karakter sa laro. Isang malakas na atake ang binitiwan niya, tumama ang enerhiya sa kalaban bago pa ito makalapit, dahilan para tuluyang bumagsak. Lumabas sa screen ang mensahe, Flying Feather, ay napatay ni Momo Baby.